Samantala, patuloy po ang special registration anytime, anywhere program ng COMELEC sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at iba pang mga lugar. Yan ang ulat ni JM Pineda. Alas 3 pa ng hapon ang biyahe ng magkaibigan na si Red at Sandra papuntang Taiwan. Kaya nang makita nila sa waiting area ng NAIA Terminal 3 ang Special Registration Anytime Anywhere program ng Commission on Election, agad nila itong isiningit sa kanilang schedule habang naghihintay. Sakto rin umano kasi na kailangan mag-reactivate ni Red. Si Sandra naman ay may ipapabago daw sa kanyang pangalan. Less hassle umano para sa kanila, lalo pa at malalayo ang kanilang probinsya kung saan sila nakarehistro. Mahalaga rin daw sa kanila ang kanilang boto. Kailangan ko magpa-reactivate. And I know reactivate is parang immediate process lang din for 4 processes. Then, ayun, parang importante sa akin to pa maging reactivated kasi your voice and your vote counts. It matters po. Super mahalaga siya kasi hindi na namin need umuwi sa province namin para ipaabot lang yung concern namin through special register program ng COMELEC, mas mapapadali. Pasado alas 8 ng umaga nang magsimulang tumanggap ng mga magpaparehistro ang Special Registration Anytime Anywhere program site na ito sa NAIA Terminal 3. Ito na ang pangalawang araw na umarangkada sa airport ang special registration ng COMELEC. Kahapon, higit 100 mga nagpaparehistro, nagpapareactivate o may mga correction sa kanilang rehistro ang pumunta sa SRAP site. Easy access nga naman dahil nasa gilid lamang ito ng arrival area ng Terminal 3. Bukod sa NAIA Terminal 3, bukas din ang ilang mga SRAP sites ngayong araw sa NAIA Terminal 1, San Beda College, Alabang Campus, Ospital ng Muntinlupa, Tutuban Mall, Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa at COMELEC Main Office sa Intramuros, Manila. Kasabay rin yan ang pag-arangkada ng voters registration sa mga local COMELEC office sa bawat lugar sa bansa. Ayon sa COMELEC, ang mga SRAP sites ay dagdag puwersa rin para sa mga local offices dahil paniguradong marami ang magpaparehistro sa loob ng 10 araw na voters registration. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng pagpaparehistro sa mga SRAP sites at sa local COMELEC offices? Ang kinikater po namin is nationwide kasi sa batas po natin, ang pwede lang magpa-register sa mga local OEO ay kung sino lang yung mga residents dun sa area. Okay? Kami po, kaya kung saan-saan po kami napupunta is because we cater lahat po, kahit regardless kung saan po nakatira. So that's the purpose po of the SRAP. Paglilinaw pa ng poll body, hindi otomatikong rehistrado agad ang mga kababayan natin na pumila sa mga special registration sites. Dadaan pa umano yan sa pag-aproba ng mga election officers sa kanilang lugar. Magkakaroon rin daw ng pagdinig o hearing ang Election Registration Board o ERB. ERB po is Election Registration Board. That's the process po under Republic Act 8189 kung saan i-approve or i-disapprove yung applications. Of course, hindi naman siya i-disapprove kung walang ground. Usually po, ang ground ng disapproval, dalawa lang naman po yan. It's either hindi ka resident sa area, resident ng area, or hindi ka po qualified in terms of age. Sa August 25, gaganapin ang ERB hearing sa buong Pilipinas. Pagtapos umano ng 10 araw, doon pa lang malalaman kung aprobado ba ang iyong rehistro. Ipopost naman umano ng COMELEC sa kanilang website ang approve at disapprove application. Ilalagay rin ito sa bulletin board ng local COMELEC offices. May mga ilang lugar din daw na ibinibigay ang mga kopya sa mga barangay. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.